Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, ito ating pag-usapan ngayon ay ito nga napakagandang opportunity. At ito po ay nandun sa Indeed, no? At sinasabi ko sa inyo, bago kayo mag-apply dyan, dapat kayo po mag-sign in, tapos i-download niyo yung inyong resume, and then para kayo makapag-apply now. So balit siya sabi ko sa inyo guys, ako po ay wala po akong messenger, wala po akong WhatsApp. Kung sino man yung mga ka-chat nyo, hindi po ako yan. Kaya mag-ingat po kayo sa gumagamit ng pangalan ko dahil napakarami po sila na nanghihingi ng ano-ano-ano lang. So again, mag-ingat po kayo, no? Dahil may nagre-report sa akin doon sa YouTube at sinasabi ko, Noy, mayroong Noy Tebs na ka-chat ko, nanghihingi ng pang-processing fee. Wala po akong hinihingi, okay? So again, mag-ingat kayo dahil wala po akong Facebook Messenger. Ito po ay in-off ko na. Tapos wala rin akong WhatsApp. Okay? So but anyway, again, ito po ating pag-usapan ay itong motel cleaner. At again, ito po ipuntahan natin sa Indeed. So guys, ito nga ay motel cleaner at nandun po ito sa Big County Inn sa Nampa dito sa Alberta. At again, ito po ang kanilang details. Sila po ay $18 per hour. Ito po ay permanent, part-time, full-time job. At ito po ay andito nga sa Nampa, Alberta. Ang kailang education, no degree, certificate, or diploma. Experience will train. Subalit siya sabi ko sa inyo, mas maganda meron kayo work experience kung kayo man ay mag-apply dito upang kayo ay maging competitive sa mga lokal. Okay? So balit siya sabi sa inyo, sa inyong mga resume doon sa inyong mga job description bilang isang cleaner, importante na maganda siya, ayusin ninyo, dahil ang employer ay diyan tumitingin kung kayo ba ay qualify sa trabaho o hindi, no? Subalit siya sabi sa inyo na ito pong itong task and responsibility sa trabaho na to, kung meron kayong klaseng ganito, kopyahin niyo, ilagay sa resume, okay? Hindi matagal, hindi mahirap 'yan. Subalit siya sabi ko sa inyo, kung meron kayong klaseng ganito, kopyahin niyo, ilagay sa inyong resume, okay? So again, ito po yung kanilang task. Kung kayo man ay nagsisweep, mop, wash, and polish floors, ilagay nyo sa inyong resume, kagaya nitong naka-dot. Tapos dust furniture, vacuum carpeting, area rugs, and then upholstery furnitures, make beds and change sheets, distribute clean towels and toiletries, pick up debris and empty trash can container, clean, change room, and showers. So ito guys, itong task and responsibility common to na hinihingi or common ito na ginagamit sa trabaho bilang isang cleaner. So balit sabi sa inyo, kopyahin nyo to, ilagay sa inyong resume. Dagdagan nyo lang ng konti para hindi masyado obvious, okay? So again, ito po kanilang work condition, physical capabilities. Ito po yung repetitive task, physical demanding, attention to details. Ito po yung permanent, English, and 30 hours per week. And then, apply now. So again, sinasabi sa inyo, napakalaking bagay na kayo nga ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada kung kayo man ay qualify, ano? And again, sinasabi ko lang sa inyo na ako po ay hindi immigration consultant, wala po akong affiliate ng mga agency, So wala po ako, talagang ako po ay isang vlogger lang, okay? Wala po akong connection kahit kanino. Subalit sinasabi sa inyo na talagang mag-ingat kayo sa inyong mga ka-chat, okay? So again, balik tayo dito sa paghanap ng trabaho opportunity sa Canada. Napakaraming trabaho. Subalit itong ating mga kabayan na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, ang problema kasi dito ay hindi sila naglalagay ng kanilang mga task and responsibilities. Kaya po kayo, hindi kayo natatanggap ng mga trabaho kahit anong hinahanap yung trabaho, nahirapan kayo. Kasi nga, ayaw nyo makinig sa akin eh. Gusto nyo yung inyo. O sige, gawin nyo yung inyo. Subalit siya sabi sa inyo, ayusin ang inyong resume. Dahil kung kayo man ay nag-apply bilang isang welder, caregiver, or forklift operator, factory worker, pangalanan nyo lahat ng mga hinahanap nyo. Importante yung mga previous jobs ninyo. Ayusin ninyo. Dahil ang employer, sinasabi ko sa inyo lagi, na ang employer ay talagang nagbabasa yan sa inyong mga resume dahil paano kayo mga qualify.
itong trabaho na to na sinasabi will train, importante pa rin meron kayong sapat na qualification, sapat na talagang experience dito. Dahil kung hindi naman kayo experience sa mga trabaho dito, talagang mahirapan kayo. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako mismo, nakatagal ko na dito sa Canada, pag hindi maganda ang resume ko na ina-applyan ko na hindi ako qualify, talagang hindi ka maka-qualify. Kaya, ang dami kasing factor, pag-isipan ninyo na maraming kompetisyon. Hindi lang ikaw nag-apply, ang dami nila. Ang daming country na nag-apply na makapasok sa Canada. No? May mga ibang lahi na dito sa ating Facebook, dito sa ating YouTube, may nagko-comment, iba-ibang lahi. Di ba? Kaya nga sinasabi siya, tinuturo ko sa inyo upang kayo ay makarating ng Canada. So balik nasa sa inyo na po yan. Kung kayo ba ay maniniwala sa aking sinasabi o kayo ba ay talagang gustuhin nyo man, hindi naman kayo nagbabasa. Gustuhin nyo man, hindi naman kayo nagre-research. Kaya nga sinasabi sa inyo, itong mga sinasabi ko na mga tips para sa inyo, ito po ay base sa aking kung paano ko mag-apply ng trabaho dito sa Canada. At sinishare ko sa inyo yung aking experience na hindi lang to talak ng talak, kundi talagang based on my experience. Ako po ay talagang ganito ako kung ako mag-apply. No? Kaya sinishare ko sa inyo. Dahil hindi ko naman to ikaka-bankrupt kung sasabihin ko sa inyo na ito ang sikreto na para kayo makapag-apply at matatanggap sa trabaho. So bali sinasabi sa inyo guys, nasa sa inyo po yan. No? Ako po ay nagbabahagi lang itong aking mga vlog dito. Ako po ay nagbabahagi lang na wala po akong linalabag na batas, kundi ako po ay nagbo-vlog lang. Sinishare ko lang sa inyo kung saan kayo pwedeng pumunta. Kung itong mga trabahong motel cleaner, hindi man para sa inyo, ang importante alam nyo na napunta ako doon sa Indeed. So puntahan nyo sa Indeed, mag-research kayo doon sa Indeed. Ano bang trabaho na hinahanap nyo? Okay? Kung hindi ko man nami-mention yung mga trabaho nyo, kayo na maghanap ng trabaho. Importante, may idea kayo na, ay, pwede pala ako pumunta dyan sa Indeed. Hanapin ko nga, baka pwede. Yan ang research. Okay? Tapos, tingnan nyo kung kayo ba'y qualify. Then, kayo po ay nagbabasa. Okay? So, again, sabi ko sa inyo guys, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada. Dahil napakaraming opportunity dito. Napakaraming pathway kung pwede kayong mag-apply sa Canada. Meron ditong pathway sa itong Alberta nga na meron silang pathway na nandito na Alberta meron silang pathway ngayon sa Alberta. So, i-research nyo rin yan para at least, never know, baka kayo ay pwede kayo mag-apply dito, no? Subukan nyo lang talaga dahil hindi natin alam kung hindi natin subukan. Subalit siya sabi sa inyo, kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo. Huwag naman kayo mag-comment kung paano mag-apply dahil andito na nga. Okay? So again, ang akin lang sa inyo na talagang tuloy-tuloy nyo lang yung paghahanap ng trabaho. At kung meron kayong mga katanungan kayo, Noy, saan ba ako makahanap ng ganito? Yan ang mga katanungan na gusto ko. Hindi yung paano mag-apply dahil andito na po sa video. Subalit sabi ko sa inyo, meron ako YouTube channel, Noy Tips Vlog. Sana po ay ma-subscribe ninyo at mapuntahan niyo yung aking YouTube at meron din akong TikTok na Noy Tips Vlog. Okay? So, ganun po mga guys. Again, maraming salamat sa inyong lahat.